and incomplete. But then, when the day of perfection comes, when the day of the Lord comes, I will know everything completely, just as God knows me completely. Sa kasalukuyan, ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, sabi ni Pablo. Ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng lubos na pagkakakilala niya sa akin. Now we see spiritual, religious knowledge imperfectly, like puzzling reflections in a mirror. Hindi malinaw. In fact, madalas malabo, nakalilito madalas. Kaya hindi marapat maging so sure agad, sarado, dogmatic, and self-righteous about our position in theological and religious discourse. Even the Jews thought that they knew their scriptures and God well enough. But Jesus corrected them many times. Kahit nakababad, nakalubog sila at tumagal na henerasyon to henerasyon ang pag-aaral nila ng kanilang mga kasulatan, akala nila alam na nila lahat. Pero itinuwid sila ng Panginoon. John 34, Jesus replied, "It is written in your own scriptures. You have heard that it was said, but I'm telling you." Oo, narinig nyo yan. Oo, napag-aralan nyo yan, namemorya nyo yan. Pero ako, eto ngayon, ang sinasabi ko sa inyo ay ito. At meron siyang mga ginawa na pagtatama, pagtutuwid, yung mga pag-aayos ng kanilang mga paniniwala. Luke 4:16-29. Ito ang unang public sermon ni Jesus. Very interesting ang kanyang mensahe. Pumasok siya sa sinagoga, binuksan ang mga rolls of scripture, nagbasa, at pagkatapos, eto, nag-comment na siya. Ngunit sinasabi ko sa inyo mga Israelites, maraming biyuda sa Israel nung panahon ni Elias nang nagkaroon ng taggutom sa buong lupain. Subalit, hindi pinapunta si Elias sa kanino man sa kanila, kundi sa isang biyuda sa Sarepta, sa lupain ng Sidon, outside Israel. In other words, sa dinami-dami ng biyudang Israelitang nagugutom, hindi sa kanila pinapunta ang propeta para magpala doon, kundi sa isang biyudang ni hindi naman Israelite. Sa dinami-rami ng mga may ketong sa Israel, patuloy ni Jesus, noong panahon ni Eliseo, wala ni isa mang pinagaling at nilinis, maliban kay Naaman na isang taga-Syria. In other words, Jesus was saying, you are not God's favorite as much as you read, believe, and say. Di ba nakakasindak yun, nakakagulat, nakakakalog para sa mga Israelites na paniwala na sila na lang ang bukod tanging kaisa-isang kamahal-mahalan ng Ama sa Langit. Sabi ni Jesus, oh no. Sa tinagal-tagal ng panahon na may taggutom, may mga tagketong, ang mga pinagpala ay hindi galing sa inyo, kundi kabilang sa ibang lahi, kabilang sa ibang bayan. Huwag kayong masyadong ethnocentric. Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinatatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Can you imagine people gathering for prayer, for worship, tapos biglang bayolente? At gusto na nila ngayong ihulog sa bangin yung speaker. First public sermon pa lang yan ni Jesus. And of course, it's very symbolic in its message. Untraditional and controversial na. And it was met with violent reaction agad. From Jesus mismo, they heard something new. Hindi lang inulit ang luma, may bago. Something opposed to old, established, so-called knowledge and belief. It was something very unsettling, disturbing. Biruin niyo, sasabihin kayo ni Jesus, hindi naman talaga sila paborito ng Ama over all other nations, tulad ng akala nila.
Pag makikinig ka kay Jesus, sumanda kang kuminsan ay makalog, mayanig. Napakaraming katuruan ni Jesus na bago sa pandinig nila. Mark 1:27. The people were so amazed that they asked each other, "What is this? A new teaching. And with authority, with matching miracles." Kaya hindi mo pwede pabulaanan yung kapangyarihan ng nagsasalita. Pinatunayan sa pamamagitan ng mga gawang tanging ang anak lamang ng kataas-taasang Diyos ang makagagawa. Hindi naman dumating si Jesus para lang ulitin exactly, para panatilihin at lalo pang patibayin lang ang lahat-lahat ng dati na nilang mga akala. Jesus came to correct, update, reinterpret many of those, although may mga pinatili naman siyang hindi iniba. Maraming in-update, ni-reinterpret ang Panginoon, pero marami rin itinira. Hindi naman lahat eh. Lahat ng mga universal moral laws, itinira niya. Yung mga huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling, huwag kang makikiapid, galang ang iyong ina't ama, lahat yan. Inulit niya yung panglahat ng tao sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, ng mga moral laws, hindi niya yan binura. Dumating si Jesus, dala ang mga bago, nakakapagpabagong katuruan na di maiiwasang bumasag sa mga dating paniniwala. Ephesians 2:14-15, Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. O hindi ba kasindak-sindak yan? Para sa isang taong babad na babad sa law, lahat ng ginagawa niya, pati kung anong kakainin, kaya anong gagawin, nakababa doon. Sabi ng NLT, He did this by ending the system of law with its commandments and regulations. Hatid ni Jesus mga bagong katuroang di maiiwasang humati sa mga tao na magkakaiba-iba ng reaksyon, paniniwala, at paninindigan. Matthew 10:34-36. Sabi ni Jesus, "Don't imagine that I came to bring peace to the earth. I came not to bring peace, but a sword. I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. Your enemies will be right in your own household." Now, before you get that wrong and you think Jesus is violent and promotes violence, hindi sadyang ibig na paghati-hatiin ni Jesus sa mga tao. Pero sila mismo ang kusang maghahati-hati base sa kanilang pag-unawa o di pag-unawa. Base sa kanilang pagtanggap o pagtanggi sa mensahe ni Jesus. Siyempre, pag sinabi ni Jesus na ito ay pula, ikaw sa puti, di makakaaway mo yung sa puti. Pag sinabi niyang puti, may mga taga-pula, hindi kayo magkakasundo. Hindi kayo pag-aaway-awayan ni Jesus. Ang mga tao mismo ang hindi magkakasundo-sundo base sa magiging reaksyon nila at paninindigan sa turo ni Jesus. Ang point lang, pag nagkahati-hati, kasi hindi naman may iwasan magkahati-hati kasi maraming iba't ibang paniniwalang nagtutunggali. Na kaninong side ka? Nasa side ka ba nung sinasabi ni Jesus? O doon sa kabilang side na kabaligtaran ang sinasabi sa sinasabi ni Jesus? I think that is the most important point to understand. That there will be natural divisions because people will subscribe to the philosophy, to the theology, to the idea that they like to subscribe to. But the thing to identify is, na kaninong side ka? Luke 4:16-29. Tulad ng nabasa na natin, itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok upang ihulog siya sa bangin. That is one reaction to the teaching of Jesus. People could be violent when they hear new teachings na hindi swak sa kanilang nakasanayan, sa kanilang preset, traditional beliefs. Kaya maraming bloody episodes sa church history. Do you think church history is a history of peace?
It is a history written in blood. Laging maraming pagtutunggali. At ang pinaka-dangerous ng mga pagtutunggali ay yung both sides ay naniniwalang sila ay alagad ng Diyos. Sila ang tagapagtanggol ng Diyos at ng katotohanan. When both sides, who are on opposing sides, take that stand, di giyera ang mangyayari talaga. Kahit pa nga ito ay kuturuan na mismo ni Jesus, tinanggihan. Ayaw nilang maniwala kahit na kay Jesus. Juan 10:25-34. Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw niyo maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama, ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw niyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa." Sinabi ito ni Jesus sa mga traditional religious Jews na kausap. Nakikinig sa akin ang mga tupa ko, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Ano ang tunay na distinctive ng Jesus follower? Faith in what Jesus says. Kung ano ang sinasabi ni Jesus, yun ang paniniwalaan ng kanyang mga tunay na tupa. At sabi ni Jesus, alam niyo kung ba't hindi kayo nakikinig sa akin? Kasi hindi ko naman kayo mga tupa. Decided na kayo na hindi ko kayo maging tupa, ano man ang pagpapaliwanag ko dito, hindi kayo nakikinig. At sabi ni Jesus tungkol sa kanyang mga tupa, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbibigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Then Jesus drops a bomb. Ako at ang Ama ay iisa. Jesus says something ultra new, ultra unorthodox. The Father and I are one. Sabihin mo ba naman yan dito sa mga religious people na ito? At ngayon nga, pati ang the Father and I are one, ay marami pa rin mga kanya-kanyang pagbabasa. So it was very unorthodox. And what is orthodox? It is an established belief accepted by most. Ilang naman ang ibig sabihin nun? Accepted by the majority, accepted by the powerful, accepted by tradition. Yun lang yung orthodox. Kung naging orthodox man yan much later, yung Jesus and the Father are one, hindi yan orthodox agad sa simula. Blasphemy yan noon. Yung sinabi na yan ni Jesus, very orthodox now, but unorthodox yan at blasphemy yung muna nung unang sinabi. John 10:25-34, muling dumampot ng bato ang mga Hudyo upang batuhin si Jesus. Dahil sa nilalapastangan mo ang Diyos, sabi nila, sapagkat ipinapatay mo ang iyong sarili sa Diyos, gayong tao ka lamang. They replied, we're stoning you for blasphemy. You, a mere man, claim to be God. The Jews think that the written word, which John 34, Jesus calls your scriptures. Ano bang kahulugan ni Jesus? Sinasabi niya, your scriptures. Bakit hindi our scriptures? I mean, your scriptures tell you these things. Well, they think that the written word was violated by Jesus, the living word. Dahil may sinabi si Jesus na wala at salungat sa scriptures nila o sa pagkaunawa nila sa scriptures nila. People usually fear and are angered by new ideas. Right or wrong? Hindi naman lahat ng new ideas ay wrong, pero hindi naman lahat ng new ideas are also right. Kaya dapat kang manuri, mag-aral, patuloy na mag-aral. But Jesus is all about newness. Pag allergic ka sa new, instantly, hindi ka pang kay Jesus. Kasi Jesus is all about newness. New wine in new wineskin, new covenant, new testament, new command, new life, puro new. Nagdala si Jesus ng new. Knowledge, especially religious knowledge, should not be fossilized. Not static, but dynamic.
Religious knowledge cannot be dogmatic. Sabi nga ni Paul, what we know is little. It looks like just puzzling reflections in a mirror. Hindi pa dumadating ang pagiging ganap natin. Pagdating nun, magiging ganap tayo. Pero ngayon, sabi niya, I know only in part. My knowledge is little. Religious knowledge must be open-minded. Unless perfect clear na sa simula pa lang, pwede ka naman maging dogmatic kung perfect ka na. Pwede ka naman maging very permanent and unmoving sa iyong position. Kung sa simula pa lang, yung position mo na yan ay talagang perfect na, clear na. Pero sabi ni Paul, hindi. Konti pa lang alam natin. Puta-putake, kapara-kapraso. Binubuo-buo pa lang natin. John 1:12, but all who believed him, yung bagong persona, si Jesus, biglang pumasok sa equation sa buhay nila and accepted him, bagong idea, he gave the right to become children of God, a new family, new status, children of God. And the new way to that status is faith, not by the usual obedience to the law. New belongingness, family of God, outside and beyond of Jewish exclusivity and limits. Ito kasi yung mga Jews, sanay sila lang anak ng Diyos, sila lang paborito ng Diyos, kaya ngayon ang unang binasag ni Jesus. Tapos ngayon, pag naniwala ka kay Jesus na bagong dating lang sa equation, at least as far as their consciousness is concerned, biglang member ka na ng family of God. Not through a Jewish religion, not through an Israelite nationality, not through a Hebrew heritage, but through faith. Di ba sobrang bago yan? Paano ang hindi maniwala at tumanggap? Magiging anak ka ba ng Diyos? Mabibilang ka ba sa pamilya ng Diyos? Yan ay iba na namang usapin. Those close-minded people should have not tried to kill Jesus the messenger. They should have instead listened to and studied the message. When there is a discourse and you want to be shooting, shoot the thought, not the thinker. Merong argumento, i-attack mo yung argumento, hindi yung nag-argue. Hindi yung may na-argue siya, sinasabi niya yung idea, tapos sabi mo, ikaw, pangit. Di ba? Bugi. Hindi siya yung issue. Ang issue yung mga ideas. Dapat nasa level ng ideas ang discussion, hindi nasa personal level. But all that violence comes from thinking that they already knew God perfectly and that they were the sole exclusive custodian of the truth, that they were the protectors of truth. Oras na may relihiyosong taong nag-isip na siya ang protector ng Diyos. Siya ang protector ng only truth at siya lang ang may alam ng truth, that will be a license to be violent, to be unkind, to be dogmatic, and to destroy everyone else na hindi niya kaparehong mag-isip. Kailangan ba ng Diyos ng army para siya i-protect? Ang truth ba ng Diyos ay nangangailangan ng mga defensive and offensive militia para siya ipagtanggol? Si Jesus nga hindi niya dinestroy yung mga nag-o-oppose sa Kanya. Ikaw naman ngayon na ipinoprotect mo si Jesus, mangde-destroy ka talaga ng kapwa. But all that violence comes from thinking that what is unorthodox could only be blasphemous. Yung word na blasphemy, yung word na mga ganyan, pagka ginamit mo na yan in the context of religious discourse, parang may license ka na, no? Na magpako ng mga tao sa krus, na magpahirap, magparusa, maging bayolente. License yan eh. But many great new ideas, even and especially in religion, were called blasphemies at first. Kahit sa siyensya, yung mga unang magagandang breakthrough ideas, dinidemonize agad ng mga traditionally entrenched in the scientific community. Maraming ninais ang Ama na ituro at itama sa Israel, pero hindi nila tinanggap. Patuloy nilang tinanggihan.
Hanggang ultimately, ipinadala na nga ang Panginoong Jesus, backed up by miracles and proofs of His divine origin and divine message, tinanggihan pa rin. Pinatay pa nga. Luke 13:34, Jerusalem, Jerusalem. Sabi ni Jesus, pinapatay mo ang mga propeta at binabato mo ang mga isinusugo sa iyo. Ilang beses kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw mo. Alam niyo naman mga inahin, they are giving, loving, protective, gentle, and tender. At yan ang karakter ng Ama na ipinapakilala ni Jesus. Ilang ulit, ilang generations of prophets ang ipinapadala sa inyo. Binato nyo lahat. Itinatanghal nyo yung mga pinipili ninyo na mga Diyos-Diyosan sa inyong paligid. Kaya talagang continuous learning, which demands continuous unlearning, is important. Hindi ka pwedeng matuto ng bago kung hindi ka willing bitawan ng luma. Hindi kasya sa loob ng utak ang luma at bago, lalo't kung sila'y nagtutunggali. Kaya napakaganda ng ating term sa Tagalog, paghuhunos dili. Paghuhunos, pagpapalit, like paghuhunos ng balat ng ahas. Dili, thought. Pagpapalit ng isip. I'm sure sa iba pa nating mga languages in the many regions of our country, may equivalent yung paghuhunos dili. Hindi ko lang alam. Pero marami yan. Pagbabagong loob. Importante, baguhin mo yung nasa loob ng utak mo. Kasi may bago. Kaya yung English na born again, in one of our workshops, Philippine Bible Society, where sometimes I'm very eagerly participating sa mga translations, ay merong ideya na yung word sa English na born again ay maganda sa Tagalog, pagbabagong loob. Kasi yun ang, because God changes us from glory to glory. Paano ka ma-change into higher glory kung kapit tuko ka doon sa old glory? Kailangan may willingness. God seekers must be willing to change their minds when, as one matures, a better, a clearer understanding is revealed by the Spirit outside of and beyond traditional boxes. Pag mamanatili ka dyan sa maliit na kahon na kinakalagyan mo, hindi ka lalaki. Parang nung traditional times sa China na yung mga aristocratic ladies, matigas na metal ang sapatos para hindi lumaki yung paa nila, para hindi sila maobligang maglakad, magtrabaho, magbukid, kasi aristocrat sila, dahil nakakulong sa maliit na sapatos yung paa, hindi talaga lalaki. Ganon din ang nangyayari sa utak. Pag kinulong mo, syempre hindi lalaki. Acts 2:12-18. This is pivotal sa church history, sa history of revelation of the truth of God. Nung bumaba ang Espiritong Banal sa mga mananampalataya, na tila mga dilang apoy, bumaba mula sa kaitaasan, na siyang logo natin para mga dila ng apoy, na parang dove na galing sa kaitaasan na dumapo. They spoke in the tongues, in the languages of the many Jews who grew up and are living in foreign countries. These believers spoke in the languages of those nations. Languages na naiintindihan. Hindi nila lubusang maunawaan ang nangyari, kaya't nagtanungan sila. Ano ang kahulugan nito? Ngunit may ilang nagsabi ng pakutya, lasing lang ang mga yan. And this is the default of the narrow-minded, ridicule. Pag hindi mo naintindihan ang nangyayari, libakin mo na lang. Mukha ka pang panalo. Kaya't lumayo si Pedro. Tumayo si Pedro at nagsalita ng malakas. Pakinggan yung mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang mga taong ito, gaya ng palagay nyo. Ang nakikita nyo ay katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel.
Ito ang gagawin ko sa mga huling araw. Huling araw ng old dispensation, ng lumang style. Sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking espiritu. Espiritu ha, buhay yan. Wala yan sa kahon, hindi yan frozen, hindi fossilized. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Alam nyo ibig sabihin yan? Hindi lang sa exclusive few. Hindi lang sa religious elite who control the system. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae, o hindi lang sa lalaki, pati sa babae. Ang aking mensahe, ang inyong mga kabataang lalaki, pati kabataan, hindi lang matatanda, ay makakakita ng mga pangitain. Ano ang pangitain? Outside of what is already written, seen and known. Kasi bakit naman ibibigay pa sa pangitain kung nakasulat na? Eh di basahin mo na lang yung nakasulat. In other words, ilalabas ko ang inyong utak, ilalabas ko ang inyong knowledge, ang inyong consciousness sa mga maliliit na kahon na nilakihan nyo. Tatanggalin ko ang mga limits kung sino ang magsasalita ng mga katotohanan mula sa kataas-taasan. Hindi lang matatanda, pati bata. Hindi lang mga lalaki, pati babae. Ibibigay ko sa lahat, mga karaniwang tao, hindi lang sa mga religious elite. Can you imagine what happens when that happens? At sa pagpapatuloy ni Pedro, sa pag-quote kay Joel, at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Oh, it's beyond and outside the box. Kasi kung nakasulat na lang yung sasabihin sa'yo, di magbasa ka na lang, ba't ka pabibigyan ng panaginip? Sa panahong yon, ibubuhos ko ang aking espiritu at ipapahayag nila ang aking mensahe. Hindi mensahe ng iba. Sabi siguro ng ama sa kataas-taasan, nakakabor na niya yung mga fake news nyo. Nakakabor niya yung mga lihis nyo, mga paniniwala. Panahon na para i-declare ko, ilalabas ko sa kahon, ilalabas ko sa exclusive circles, ang mensaheng talagang sa akin nanggaling. Hindi edited, hindi redacted, hindi cut-pasted. Ito ang galing sa aking mensahe. Revelation, especially of new knowledge, is democratized, taken out of exclusive religious circles and sources. At sabi ni Pedro, ang nagaganap na ito ay isang phenomenon para patunayan na totoo nga na naganap na ang sinabi ni Joel. Katulad ng mga himala na ni Akiba at ikinambal ni Jesus sa kanya mga pagtuturong bago, sinamahan din ng ganitong himala, speaking in many different languages, yung pagde-declare na the age of the Spirit, of revelation by the Spirit, of revelation that is democratized, that is inclusive and not exclusive, this age had begun. And that was more than 2,000 years ago. Inimplement ba yan ng Church of Jesus? God seekers must be willing to change their minds when a better understanding is revealed by the Spirit, tulad ng nangyari sa Pentecost, and by Jesus. By Jesus, by rereading, reviewing, re-understanding Jesus. Hebrews 7:16-20. The old requirement about the priesthood was set aside. The old requirement was set aside because it was weak and useless. For the law never made anything perfect. Can you imagine hearing that from a traditional background? Sabi niya, yung matandang pamamaraan ay inaisang tabi na dahil mahina at walang silbi. Ang law, sabing ganon, cannot make anything perfect. But now, we have confidence in a better hope through which we draw near to God. Jesus is the better hope. Jesus is the one who guarantees the better covenant with God. Better than iba, better than nauna, this is new, this is better. At dala yan ni Jesus. Kailangan buksan mo ang puso mo para marinig mo yan. Marami
malaki ang iniba ng pagdating ni Jesus. Kasi naman, kung wala naman palang iibahin, bakit pa siya magsasayang ng pagod na dumating? Para lang pala ulitin na parang photocopy ang lahat-lahat. Mas marami, malaki ang dapat pa sanang naiba kung mas nakinig at mas sumunod lang ang mga tao. Matthew 13:13-15, sabi ni Jesus, nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita. At nakikinig ngunit hindi naman nakakarinig ni nakakaunawa man. What is Jesus saying? Panay ang pakinig nila pero wala sila naman talagang naririnig. Panay ang tingin, panay ang basa, pero wala naman talagang nakikita. Natutupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaias na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa kailanman. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita kailanman, sapagkat naging mapurol ang inyong isip. Naging mapurol na ang isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Hindi napapikit, hindi napikit, ipinikit intentionally. Ayaw nilang makakita. Kasi ayaw nila magbago. Ayaw nila magbago ng posisyon. Ayaw nila mayanig, makalog. Duhat man, sumasarap pag kinalog sa asin. Ayaw na nilang tumingin sa ibang pananaw at sa ibang angles para silang walang gagalaw sa Yeye Vonel. Sinong umabot sa Yeye Vonel? Marami. Walang gagalaw, walang kikilos, walang iibahin. Sabi ni Jesus, ayaw nila eh. Sabi niya, kung gusto lang sana nila, kung hindi gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata. Nakarinig ang kanilang mga tainga. Nakaunawa ang kanilang mga isip. At nagbalik loob sana sila sa akin. At pinagaling ko sana sila. Pero hindi yun na nangyari. Sayang. Mark 8:17-18. Dahil alam ni Jesus ang kanilang pinag-uusapan, sinabi niya sa kanila, mga disciples mismo to ha, yan nag-uusap-usap. Hindi pa ba kayo nakakaintindi? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Disciples yung kausap ha? Wala ba kayong mata? Bakit hindi kayo makakita? Wala ba kayong tainga? Bakit hindi kayo makarinig? Dapat makinig ng mabuting-mabuti kay Jesus. Lalo na ang mga disciples. Kita nyo to mga disciple kasama araw-gabi. Hindi pa rin makarinig, hindi pa makakita kung ano-ano mga pinagsasasabi outside of the script ng kanilang shepherd. John 8:43, bakit di nyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang itinuturo ko? Ginigate nyo yung tradition nyo? Dapat handang tanggapin ang turo ni Jesus. Dapat susunod kay Jesus. Sa Papuri 2, may awit doon ng ating very own Pastor Gami Alba. Ang title, Susunod Ako. Sa Papuri 2 din lumabas yung awit ng ating kapatid na si Junji Marcelong, Pintong Mahiwaga. Napakaganda nung album na yon, balik-balikan nyo. Unlearn old ideas when they are replaced by Jesus with new ones. Because Jesus is the living Word. Jesus is not the frozen Word, not the fossilized Word, but the living Word. And living means lumalaki, nabubuhay, responsive. Kung ano yung need mo, tinutugon, sinasagot.
Paano ka sasagutin ang mga needs mo ng mga tradisyong libong taon ng frozen? Merong pwede pa rin, pero maraming kailangan na ng updating. Because Jesus is the living Word. And through the Holy Spirit, at yung mga revelation na sinabi nga ni Peter ay sinabi na ni Propeta Joel na mangyayari, through the Holy Spirit, patuloy tayong makakatanggap ng living Word. Huwag pakulong sa frozen words. Sa ating learning journey, dito sa atin sa day by day, marami tayong ginawang going out of boxes. Appreciating that all creation and created things belong to the Father, that the earth is the Lord's. We reclaim, we redeemed even our cultural heritage. Na ang mga cultural heritage, indigenous heritage, are usually viewed, judged, and labeled as demonic by other-styled Christianities. Nung minsan nga, nagwo-worship tayo, gumagamit tayo ng mga instrumento, may mga kaibigan ako na galing sa ibang church, na may sarili naman church, linggo, nagdatingan. Sabi ko, napabisita kayo. Nabalitang tumatawag daw kayo ng mga demonyo dito pag nagwo-worship kayo, titingnan namin kung totoo. Siyempre, hindi siya naniniwala. Pero point is, nung uwian na, maraming gong na hinampas, maraming tambol na tinugtos. Nakita nyo ba? Hindi na sumagot kasi it's moot and academic. Ang mga tao kasi pag may bago, demonic agad eh. Tayo, we proceeded to dedicate to Jesus our musical and dance and costume traditions. Imbes costume ng iba, dance ng iba, tugtog ng iba. Bakit? Hindi ba galing sa Diyos ang lahat ng creative things around the world? So, we redeem those traditions and we use them in worship, effectively going out of the traditional cultural box of church liturgy. We explored and showed that Christian can be Filipino and Filipino can be Christian in the context of our cultural identity. Not surprisingly, some conservative elements in the wider church community initially viewed with suspicion and even harsh judgment our dedication to Jesus of our cultural heritage. Dapat organ lang ang tugtog. Yan lang ang sacred music. Hindi po ba sa horror movies organ ang tugtog? Bakit sasabihin mo yan lang ang sacred music? Kasi yun lang ang nakasanayan. Nabansagan tayo ng sari-sari at kung ano-anong labels dahil sa mga tugtog na yan. Eventually, many fears were laid to rest, and our Kaloob worship team even began to be invited to lead worship celebrations in many major Christian events. Dumating sa punto na pag ang Filipino Christian dinadalo ng mga world missionaries, tinatawag ang Kaloob para ipakita, eto ang Filipino Christianity. Mula sa kanilang pagdusta at paglait sa atin, tayo ang naging pride and joy of the Christian Church. Not to mention that Kaloob, because of our faithfulness to the truthfulness of our choreographies, pag may malalaking important diplomatic events around the world, Kaloob ay pinapadala ng ating gobyerno to represent the Philippines. Then in our continuing quest for a higher understanding of Jesus, we embark on our deeper water studies. Naka-graduate na ba kayo sa ating deeper water studies? Nawa. Ginagawa natin yan face-to-face, ginagawa natin yan online. Sumali kayo kung hindi nyo kaya mag-face-to-face, lalo na yung mga taga-malayo. Kasi limitado ang oras natin dito sa bulwagang ito, hindi katulad ng nasa folk art stuff. Meron malang puntahan kahit online, sa sambahay. And you know, we think about a Filipina who lives in a remote village in Norway, na wala siyang church na mapuntahan, wala siyang kababayan na makita, sumali sa mga sambahay natin. Kaya natin itinatayo ang mga yan. Hindi tayo para mag-recruit ng mga members ng iba.
Lagi natin sasabi, o kung may pera kayo ng iba, masaya kayo dyan, huwag na kayong gumalaw. Diyan kayo mag-yeye-bonel. Pero yung walang mapuntahan, walang masulingan, we have to offer them something. At yan yun, sambahay. Magsalihan kayo dyan. So, this Deeper Water series, napakahalagang study ito. Mas malalim. Hindi mga tulad ng paulit-ulit lamang na napag-aaralan natin, ang paulit-ulit lang taon-taon. They are all focused on knowing and appreciating more deeply and expansively the teachings and the deep examples and the deeds, the works, the examples of Jesus, above and beyond the usual in-the-box reading and interpretation. Beyond statements of faith, slogans, and sound bites, we wanted to understand more deeply the meaning of salvation in and through Jesus. Bukang bibig na yan pero naiintindihan ba talaga? We want to understand more deeply the meaning of freedom in Jesus, of rest and peace in Jesus, of eternal life in Jesus. Ano ba yan? Mga gasgas na salita. Pero dapat laging pinag-aaralan para lumalim ang pagkaunawa. We wanted to understand these concepts more deeply. Bakit? Bakit ba nagre-study pa tayo, nagre-review? Kasi on the ground, in real life of many of those who know these doctrines, wala naman talagang makita o maramdamang deep, effective, operating freedom, rest, and peace. Kaya dapat mong reviewin, teka, for all the teachings about love, about rest, about peace, bakit hindi tayo restful? Bakit hindi tayo peaceful? Bakit hindi tayo loving? Pero ang daming slogan. Kaya dapat unawain muli. Tapos, ang tagal-tagal na sa religion, nakababad na sa religion, ay laging may issue ng nawawalang salvation and eternal life. Hindi naaalis yung guilt, fear, takot at takutan. Hindi natatanggal yung occasions of self-righteousness and judgmentalism. Kutakot-takot ang mga nambabato at nababato. Nasaan yung love? Nasaan yung rest? Nasaan yung peace? Bakit mula nung sumali ako sa religion, nasuong ako sa walang katapusang religious wars, not with other religions, but with fellow Christians sa ibang sekta? Nasaan yun? All, in spite of Jesus' clear and emphatic teachings and practice, Lord ba talaga si Jesus? Nasusunod ba talaga siya? Kaisa-isa na lang ang iniwang command, love. Loving ba tayo? Yun ang dapat tanungin. Kaya natin na-coin yung word na Pharisee-ness, Jesus-ness, kung ano-ano mga noun. Naghahanap kasi ako sa dictionary ng tamang word. Wala. Ay, sabi ko, Jesus na maimbento nga ito. Jesus-ness. Ibig sabihin lang naman ng Jesus-ness, tulad yun ng apple-ness, atis-ness, diba? Pineapple-ness. Ibig sabihin yung kanyang essence, yung kanyang quality, yung kanyang flavor, edi yun yun. Edi yun yung Jesus-ness. Yung pagiging Jesus. Pagiging maka-Jesus.